Hi guys, good morning. Tingnan niyo yung aking mga gladiola. Sobrang gaganda nila. Nag-bloom na talaga. Yan guys, so sobrang gaganda nila. Tapos dito sa kabila, 'di ba? Sobrang lalaki ng mga bulaklak. Ito pa oh. Meron din palang yellow ito. So pa-bloom pa lang yung color yellow. Tapos yung aming grapes guys, ito na siya. May ma-harvest kami na grapes. Pero parang maliliit man yung grapes. O siguro kulang ito ng water. Yan. Nasa bahay lang ako ngayon kasi day off ko. And magluluto ako ng lunch namin. Si Nico pala is nagpaint siya doon sa aming bedroom na. Nasimulan na yung painting doon sa isang side lang. So, ginahandahan lang namin kasi right there in the Roskis, Magiansen. okay. Yun. So, dinahandahan lang namin yung pagpintura guys kasi may mga trabaho din siyang kailangan gawin aside dito sa bahay. So, yung trabaho niya ngayon is kailangan niyang balutin yung mga kahoy para ibenta doon sa store kasi nagbibenta din siya ng mga kahoy dyan sa Koski Kartan at saka sa ibang stores. Yung kahoy na pangsunog kasi meron mga bumibili din nun. Yung isang balot nun is about 600 pesos dyan sa atin sa Philippines. Yun, so yun ang ginagawa niya ngayon kaya dahan-dahan lang yung kanyang pagpintura. And sabi ko sa kanya meron kaming makara kaya gagawa ako ng siskon makara keto. So punta tayo ng Sale ngayon, yung malapit na store dito para bumili ng ilang ingredients na wala kami kasi wala na kaming carrots, wala kaming celery, tsaka yung ibang ingredients nun kailangan kong bilhin. So andoan na si Nico sa post box, hintayin niya na ako, so punta na tayo. Punta tayo dito sa Sale. Ito yung pinakamalapit na store dito sa amin guys. Tsaka yung Koski Kartan, no? So, bibili ako nung soup, vegetables, yung vegetables para sa soup. So, ito yung bibilihin ko guys, itong Hures Putiot. Kasi meron na siyang carrots, meron na siyang lanto, meron na siyang, tawag nito, yung puryo or yung leeks. Tapos, meron din silang chicken, naka-sale siya, 30%. Meron sila doong palaman para sa tinapay. Bilihin ko to. This one, and siguro bili din ako ng ano pa bang pwedeng bilihin? Hindi ko alam. Siguro cheese din kasi wala na kami cheese sa bahay, cheese. Kulang na yung cheese namin. Hindi na siguro yung tatagal hanggang bukas na lang yun. Wala sila nung cheese na ginagamit namin sa bahay. So, hindi ako bibili ng cheese dito. Mamaya na lang pupunta na naman kami ng another store mamayang hapon. Sigurado. Kaya ito na lang bibilhin ko. Tsaka kailangan ko rin pala ng cubes, ano yan? Vegetable cubes para dito. Or meat cubes. Saan kaya mga ano nila dito? Hindi ko masyadong familiar itong store na to kahit nagpupunta kami dito kasi minsan lang ako bumibili dito. Lagi talaga na doon sa city kung pauwi ako ng bahay. So, bibili ako nitong cubes. Vegetable cubes or meat cubes. Meat cubes na lang siguro. Ito. Tapos, yun lang. Wala na ako ibang bibilhin. Tsaka pepper. May pepper naman ako yung salt sa bahay. Naghintay ako dun sa cashier na mga 5 minutes kasi wala yung kahera. Sabi nung matanda na dumating, sabi niya, pwede na daw akong lumabas, wag ko na daw bayaran itong mga binili ko kasi free day daw today.
Sana tawa ako. Sabi ko, sana ganyan lagi free day. Kasi hindi lang ito ang kukunin ko. Kuha pa ko ng mas marami. Nagtawanan kaming dalawa kahit yung tindera din pagdating niya. Nagtumawa din siya. Yung mga fins, meron din talaga yan silang humor. Yung sinasabi nila na tahimik sila. Tahimik sila, oo. Pero meron din silang times na nagsasabi sila ng mga jokes. So, normal lang din sila na tao, kagaya din sa atin. Merong panahon na tahimik, may panahon na, alam mo yung maloko. Guys, dito sa Hamid Koski, may mga sunflowers sila na tinanim na free for picking. Sobrang gaganda nila, guys. Yan o, so dalawang side ito. Doon din sa kabilang side meron. So free lang siya for picking. Pero ayaw ko siyang i-pick. Gusto ko lang siya natingnan na ganyan siya. Ayaw kong manguha. Kasi napakaganda nilang tingnan. Tsaka wala akong flower vase ngayon sa bahay na nakalabas sa boxes. So, hindi ko pa siya malalagay. Pero, i-enjoy ko na lang siya muna na ganyan. Tingin-tingin na lang para kasi this coming weekend din, it's Hamin Koski Paiva. So, parang fiesta dito. So, magandang, ano siya, decoration dito sa field ngayon. Take a breath, it's summer, summer. Smell the perfume in the air. Loving how the days are longer. Sit out on the porch, dear. Tea is sweet like smiles on faces. Water's warm, so jump right in. In the pastures, horses racing. Ang lalaki ng sunflowers, guys. Tingnan nyo to. Yan o, sobrang laki niya. Yan pa o, sobrang laki. Ang lalaki. Sobrang dami nila, guys. Sobrang ganda tingnan. Tapos sobrang daming insects din na kumakain. Ni-enjoy nila yung pollen tsaka yung nectar ng flowers. Take a breath, it's summer, summer. Go out barefoot in the rain. Pick tomatoes and cucumber. You can eat them all day. Find a tree and sit right under. Watch the ladybugs take flight. Try and catch a four-leaf clover. Everything is alright. Make it last as long as you can. Make the sunlight your best friend. Sleep with windows open and then begin again. Make it last as long as you can. Make the sunlight your best friend. Sleep with windows open and then begin. Begin again. Take a breath, it's summer, summer. Take a breath, it's summer, summer. Take a breath, it's summer, summer. Tingnan nyo dito guys sa Koski Karta na binibenta din yung sunflowers. Yung isang piraso is... hindi pala isang piraso. Yung isang bunch niya is 9 euros 90 cents. So mga more than 500 pesos dyan sa atin sa Philippines. Samantalang doon sa field, libre lang siya kunin. Alright guys, kakarating lang namin ng bahay and magluluto na ako ng lunch namin. Actually, dumaan kami doon sa Koski Karta no, para mag-coffee. So, ngayon, magluluto na ako nitong Siscon Makara Keto. Yung Siscon Makara Keto is yung ano siya, parang sausage siya guys na soup. Tapos itong binili ko na gulay, ito yung gagamitin ko. Pero isa-separate ko muna siguro itong puryo tsaka yung celery nito kasi ito yung
Mamaya ko na siya ilalagay para makita ko naman yung color green na color doon sa aking niluluto. So, na-separate ko na yung leeks and yung celery. Tapos, andito yung carrots and yung lanto. Yung lanto is swede or rutabaga. I don't know, ano pang ibang name nun. Pero ito siya, a kind of root crop din siya, guys. Tapos, meron ako dito patatas. Yan, may potato. So, ilalagay ko lang ito sa pot na may water. Tapos, pakukuluan. So, kumukulo na yung aking mga root crops. Yung carrots. Tapos, ito na yung siscon makara. Ito siya, guys. Hindi pa ito luto na sausage. Tapos, nakarap siya ng plastic. So, ang gagawin nito is tatanggalin natin siya dito sa plastic. Like this. So, mahulog yan siya dyan. Parang balls. Right? So, ito na yung last na siscon makara, guys. Itong siscon makara na soup is very traditional ito dito sa Finland na kinakain nila. So, pakukuluan ko lang ito hanggang maluto itong karne about 5 to 10 minutes siguro. Tapos, titimplahan ko lang siya and pwede na yung soup namin for lunch. So, guys, ito na yung aking siscon makara keto. So, lalagyan ko na siya nitong tuyo. Ito na yung siscon makara keto ko, guys. So, nilagyan ko lang siya ng dila sa taas kasi wala akong parsley. So, kakain na muna kami ng lunch ni Nico. Andito ako ngayon sa Karkainan, guys, kasi bukas pupunta kami ng city tapos dadaan din kami kina Julie. Very traditional dito sa Finland na kapag bago yung bahay mo, magkakaroon sila ng homecoming party. Hindi pa siya nag-homecoming party or yung house blessing niya ba. So since pupunta na naman kami doon, dadaan naman kami sa kanya. So bibili na lang ako ng something dito para ibigay din kay buntis para ano, in case na hindi kami makapunta kapag meron siyang tupantuliyay set or yung house blessing nila kasi malayo nga kami. So ngayon na lang ako bibili para ang bit-bit ko na doon bukas. Nakabili na ako, guys. So yung binili ko is itong serving tray or pwede siyang lagyan ng cheese or kung meron siyang handaan or party or Bible study ba sa bahay nila, pwede siyang magamit for serving. So, this is made of metal and bamboo. Luckily, dito sa Finland, guys, halos mga stores, meron silang wrapping area. So, yung wrapper dito is libre lang, pati yung ribbon, pati ang tape, gunting, lahat. So, yan, narap ko na yung gift ko para kay Julie. Dadalhin namin to bukas doon sa Banta. Ang ganda ng mga deer nandun sa field, oh. Those are white-tailed deer, Ekonin. Oh, it's Yeah. There's three of them. One is the mama and the two are the babies. Hi guys! Galing kami ng Karkainen, di ba? Tapos, sabi ko kay Nico, dumaan kami dito sa may forest na area. Dito pa rin ito sa amin malapit, guys. Sabi ko sa kanya, feeling ko talaga meron talagang mushrooms dito or chanterelles. Hindi talaga ako nagkamali. Kaso lang, wala akong boots na suot. Pero, oh my God. This is so amazing. Kailangan ko tong balikan. Maybe sa Sabado babalik ako dito kasi bukas punta kami ng Helsinki. Wala akong time. Pero ito, guys, meron ako nakita ditong may nakita ako ditong chanterelles. Ang dami nila, guys, and I'm sure this place has a lot of them. Hindi ko lang siya ma-explore ng maayos ngayon kasi nga
Yung aking suot is nakachinelas lang ako. Tingnan nyo to guys. Oh, yan oh, chanterelles yan. Meron pa doon. Doon pa na side. And I'm pretty sure dito sa area na to marami pa. Yan pa oh, chanterelles. Diba? Sobrang dami. And I'm pretty sure dito sa loob ng forest na to marami pa yan. Kasi hindi naman lahat ng mga Finns guys is they're fond of picking mushrooms. Dito lang to sa gilid lang to ng kalsada. Hindi talaga ako nagkamali. Basta malaki talaga ang mata. May makikita talagang mushrooms. Babalikan ko yan guys. Sa Sabado siguro pupunta ako dito. Titingnan ko kung itong loob ng forest na to kung meron pa. Marami pang area. But I think marami pa kasi ganito yung itsura ng ground ng gustong gusto tubuan ng mga chanterelles. And I'm pretty sure makakuha ako ng marami-rami chanterelles dito. Hi guys! Kanina pala sa Karkainen, aside dun sa binili ko para kay Julie, is bumili din ako ng jar para doon sa aking mga cucumbers. Ang tawag nila dito is avocado cucumbers or basta cucumber siya guys. Ito yung klase ng cucumber na ginagawang pickles. So ito yung mga na-harvest ko kahapon. So nahugasan ko na siya and isa-slice ko siya into strips para magkasya siya doon sa aking bottles. So meron akong 5 cucumbers dito na pwede kong gamitan for making my pickles para ma-save ko siya and hindi siya masayang. So instead na kainin namin agad-agad, gusto kong i-pickle ito. So ngayon gumagawa ako ng pickle brine. So ito yung aking pickle brine guys. So consist siya ng water, vinegar, salt, and sugar. So hayaan ko lang siya na kumulo konti and ma-dissolve yung sugar and yung water. Tapos ipapa-cool down ko siya for 10 to 20 minutes. Tapos ibubuhos ko na siya doon sa jar na merong cucumbers. Remember nyo kahapon, ito yung mga nakuha ko doon sa garden. Ito is ang iba ng beans is ilalagay ko sa freezer. Tapos itong dill is gagamitin ko rin ito para sa aking pickles. So ang dill is very good siya combination sa pickles. So ang gagawin ko ngayon is cucumber dill pickles. So guys, ito na yung jar ng aking pickles. Nilagyan ko siya ng cucumber, tapos ahos, or yung, ano ba yung ahos? Yung garlic, tapos yung yung peppercorns, tapos yung dill din. Yung dill is galing yan dun sa garden, pati yung cucumber. Pero yung peppercorns, galing yan sa store. So, yan na yung aking cucumber sa loob. Tapos yung dill flowers din pala, nilagay ko rin dyan. Kasi yung dill flowers, pwede din siyang gamitin for pickles. Yan. So, I hope this will be yummy. Kasi masarap itong, ilagay sa food, sa burgers, or side dish ba. Itong jar pala na ginamit ko guys is na-sterilize ko to, and yung vinegar na ginamit ko is yung normal lang siya na vinegar na pang pickle dito sa Finland or any kind of vinegar. Yan. So hinihintay ko lang yung aking brine, yung pickle brine ko na lumamig para ma-add ko siya dito sa botelya. So, ito na yung aking pickles, guys. Ilalagay ko na dito yung aking brine. Yung pickle brine. Tapos, ilalagay ko na ito sa fridge. Yan. So, ito na yung aking pickles, guys. Ilalagay ko na ito sa fridge. Tapos, in a couple of days or kahit months, pwede na itong kainin and ihalo sa tinapay or sa any kind of dishes na gusto kong kainin ito. Thank you so much guys sa pagsama sa akin today and sa panonood ng video ito. I hope you like, share, and subscribe to our channel. We will see you next time. Hey, hey!